Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya kailangan maging tayong matalino habang tayo buhay. Sabihin mo sa iyong katabi, habang may buhay, may pag-asa. Kaya desisyonan mo ngayon. Sabihin mo, desisyonan mo ngayon. Huwag ka nang maghintay pa pag nasa panganib ka na. Marami pong tao na pag nanganganib na ang buhay, saka tumatawag ng Diyos ko, tulungan mo ako. Ngayon ka na patulong habang maganda ang iyong buhay. At pag nasanay ka sa tulong ng Diyos, mga imposible na magugulat ka. Kapag tinulungan mo ang isang tao sa pag-akyat sa bundok, mauuna ka sa kanya. Hello? Bakit? Inaalalayan mo siyang umakyat di nasa tuktok ka rin. Kaya pag tumulong ka sa taong nangangailangan, ikaw din ay iaangat ng Diyos sapagkat ang ginawa mo sa iba, ang babalik sa iyo. Amen? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng inyong pastor? Amen? Ayon, purihin ang Panginoon. O Diyos, aming Ama, salamat sapagkat kami ay nasa pinagpala at kami binigyan mo ng pribilehyo na ang salita mo ay marinig namin na kami ay nasa kapayapaan patungo sa kaunlaran. Kaya ikaw ang maluwalhati at mangyari ang lahat ng iyong itinakdang ipinahayag sa bawat isa sa amin sa simbahang ito at ito'y mangyari na. Ngayong sandaling ito ay pasimula na. Sa iyo ang kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. According to prophecy, according to prediction. Kaya kung papansinin po natin, the prophecy is the Word of God that will come to pass or that will happen in a future time. Kaya pag nalungo po yung prophecy, you can predict. Hello? So ano po ang prediction? Iyong sinasabi ang mangyayaring personal sa iyo. At kailangan ang iyong panggagalingan ay propesya. So prediction comes from prophecy. At ang sabi, ang lahat ng magtitiwala sa Diyos ay kanyang pagpapalain at ibibigay niya ang banal na bundok bilang kaniyang mana. Amen. So ano ang prediction? Sabi ng Diyos, akin ang banal na bundok. Amen. So ganun po ang prediction. Iyong ipinapahayag yung prophecy. Kaya nga, laging tingnan mo ang salita ng Diyos sapagkat doon nakaugnay. Ang lahat ng ating pagkabuhay araw-araw is always based on the Word of God. Amen? Kaya ang paggalang ko sa salita ng Diyos ay napaka-ingat at ito po ay mataimtim. Amen? Kaya nga unawain mong mabuti as you stand on the Word of God, ginagawa mong sigurado ang iyong buhay. You will be unshakable. You will be unmovable. And you will always be steadfast. Kahit ano po ang mangyari, tatlong bagay: unshakable, unmovable, and steadfast. Amen. Hallelujah. Na kahit lumilindol, hindi ka nasishake. At kahit na ano pa ang mangyari, you will not bud. Ika'y nakatayo lang sapagkat alam mo na nasa unahan mo ang Diyos at nasa likuran mo ang kanyang kaluwalhatian. So, if you believe that God is in front of you and that is true, and believe that He is in our backside protecting us dun sa mga hindi natin kita. Hindi po natin kita ang likuran, pero ang Diyos nagbabantay dun sa hindi natin kita.
Kahit kita natin ang harapan, hindi rin natin kita ang beyond doon sa layo ng ating mata. At ang higit sa lahat, hindi natin kita ang mga demonyong espiritu. Pero lahat, supil ng Panginoong Hesukristo. Lahat ay suko sa Panginoong Hesukristo. Kaya pag sumuko tayo sa Panginoong Hesukristo, walang magagawa ang buong impyerno. Bakit? Dahil ang sumuko sa Panginoong Hesukristo ay babantayan niya. Katulad po ng POW. Ano po ang POW? Prisoners of War. Wala po silang gagawin doon sa prison kundi kumain, matulog, at mag-exercise tuwing umaga. Bantay sarado sila. May sentre sa mga tore at may machine gun. So, walang pwedeng magtangka na sila ay pakawalan. At nais kong inyong maunawaan, if you are a prisoner of Jesus Christ, hallelujah, and I am. If you are a slave to Jesus Christ, and I am, then I am protected by my master. I am protected by my captor. Kaya walang pwedeng mag-alis sa akin sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi ang kahirapan, hindi ang pagsubok, hindi ang krisis, hindi ang pag-uusig. Nothing shall ever separate me from the love of God. And my prison cell is the love of God. O purihin ang Panginoon. And that love is from the Father. And the administrator of that love is Jesus. Because Jesus is the expression and the manifestation and the fulfillment of that love. When you love Jesus, then the love of the Father goes through you. And then the gift will continue to flow into your being. Magugulat ka sapagkat hindi mo alam, ikaw pala ay matalino. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo matalino, katapikin mo ang noo niya. Matalino ka. Amen? Why? Because of the presence of the Holy Spirit in your soul. Ang Diyos po'y napakabuti. Sabihin mo nga sa iyong katabi, napakabuti ng Diyos. Si Jesus ay dumating hindi para paglingkuran. Kaya dapat hindi ikaw ang pinaglilingkuran ng tatay at nanay mo. Dapat ikaw ang naglilingkod sa tatay at nanay mo at dadaloy ang baon mo. Hello? Maglingkod ka sa boss mo at dadaloy ang promosyon at malaking sweldo. Hello? Nakukuha niyo po. Dahil kung tatrabahuhin mo lamang ay yung kaya mo, magugulat ka dahil dahan-dahang nababawasan ka ng sweldo. Dahil alam ng iyong boss ang kakayahan mo. But if you work beyond the hours, beyond what is possible, alam mo, magugulat ka. Iaangat ka ng Diyos at gagawin kang pangunahin at makikita ng mga kamag-anak mo ang kaibahan ng iyong buhay. Sila ay baluktot na sa pagtatrabaho, ikaw naman ay namamahinga dahil nakuha mo na ang kikitain ng pangkaraniwang tao sa loob ng 1 linggo. At ang kinita mo na ay pang-10 taon ng pangkaraniwang manggagawa. Hello? Amen? Kaya ikay magkakaroon ng panahon na magsayaw. Yung iba wala ng panahon na umindak Yung iba wala ng panahon dumalo sa gawain ng Panginoon. Dahil abalang-abala sila sa kanilang sarili. Hayaan mong ang Diyos ang maabala sa iyo. Amen? Siya ang kumukup-kup sa atin. We were adopted as children of God. Bahala ang Diyos, kaya ipinagagamit niya ang pangalan niya sa atin. Ano man ang hingin natin sa pangalan niya, kanyang ibibigay. Kaya ang titulo ay simple lang, gusto mong yumaman, gusto mong mag-transfer ang kayamanan ng masama ng mga usurero. Kahit ikaw ay basurero, yung kayamanan ng usurero ay lilipat sa iyo. Amen? Hindi na basura ang bubuhatin ng basurero, ang bubuhatinan niya ay lumipat na kayamanan sa kanya. Paano ito? Ito po ang titulo ng mensahe. Heal the deaf, mute, blind, and cripple. Pagalingin mo ang bingi,
ang pipe, hindi po pepe, pipe, ang bulag at ang pingkaw, ang lumpo, ang hindi makalakad. So heal the deaf, mute, blind, and cripple. Pero marami po na may mata, marami po ang may dila, at marami po ang may tenga, pero marami po ang bingi, marami po ang bulag, marami po ang pipe. Kaya't hindi sila, alam mo, yung paralysis, kapag ikaw po'y natakot sa iyong problema, it paralyzes a person. Kapag ang nakita mo'y katatakutan sa hinaharap na baka pagtanda mo, baka ikay maghirap, you will be paralyzed in your mind. At ang pagka-paralysis po ay hindi ka makakilos. Kaya nga ating unawain, sa Hebrews 12:28, Hebrews 12:28, ipakikita ko lang po sa inyo, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. So ano ang kailangan mo sa buhay? Hindi po hanap buhay. Ulitin ko po, the outcome of your life is not based on your income. Ang bunga ng iyong buhay ay hindi ang batayan, ay ang iyong sweldo. The outcome of our life is based on our overcoming life. And the main thing that we have to overcome is our flesh, our desire for self-glory. Yun po ang dapat nating mapagtagumpayan at matalo at madaig araw-araw. Yung sarili natin na hangarin natin na tayo'y sumikat, na tayo'y hangaan, na tayo ay igalang. May mga tao po na kumukuha ng paggalang sa pamamagitan ng magandang damit, mamahaling relos at mamahaling sapatos. Kahit na masakit sa paa yung sapatos, pagtitiyagaan niya yon. At didikwato siya para ipakita niya na tig sa 6,000 yung kanyang sapatos. Napakahinang batayan po yun ng pagkuha ng paggalang. Ang napakahalaga po ay paggalang ng Diyos. If God respect you, magugulat ka sa magiging resulta ng paggalang sa iyo ng Diyos. Kaya ang kailangan po nating lahat ay grace. Let us have grace. Tayong lahat ay magkaroon ng grasya. Ano po ang ibig sabihin? Let us have grace, whereby. Pansinin po yung dalawang salita, wherefore. Napakagaling talaga ni Apostol Pablo sa paggamit ng mga salita. Wherefore and whereby. Wherefore we receiving, kaya yung for po ay tumutukoy, yung FOR ay tumutukoy sa hinaharap. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, whereby we may serve God. So, ang pansinin po natin, tayo pong lahat ay nasa kaharian ng Diyos. Huwag mo po yung kalilimutan, we are inside the kingdom of God. Kaya yung panalangin, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So we are inside the kingdom. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya meron tayong damit, meron tayong pagkain, meron tayong bahay, meron tayong sasakyan because of the addition. Because we sought first the kingdom of God. Amen po ba? So, ngayon, ating unawain. Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace. Kaya kapag naniwala ka na tatanggap tayo, hallelujah, ng kaharian na hindi makikibo, purihin ng Panginoon. At ano ang kaharian? Ang kaharian ay maglilingkod tayo sa Diyos, hallelujah, at ang paglilingkod natin ay tanggap ng Diyos na merong mataas na paggalang at merong makadiyos na pagkatakot.
How shall I serve God acceptably with reverence and godly fear? I need grace. So if you have grace, you can serve God acceptably with reverence and godly fear. Pansinin po natin, nagtapos itong talatang ito ay sa colon. Pagbibigay ng diin sa verse 29. For our God is a consuming fire. Sapagkat ang ating Diyos ay tumutupok na apoy. God is a consuming fire. Hindi po sinabing the consuming fire, but a consuming fire. At alin ang tutupukin ng Diyos? Ang tutupukin ng Diyos ay ang tiwala natin sa sarili. Mabibigot tayo pag ang tiwala natin sa sarili lamang. Kailangan ang mapalad, right attitude, right thinking, so that you will be fruitful. And what is the right attitude? That you are dependent 100% sa Diyos. At para maging matagumpay, learn the 101 principle. What is that 101 principle? Know your goal. Ano ba ang gusto mo sa buhay? O ano ang gusto ng Diyos sa iyong buhay? Know that one goal. And give 100% of all your life to that one goal. Pag marami po ang paksa at gawain, wala ka pong magiging mahusay nakahihinatnan. Preach on the main thing, or do the main thing. And what is the main thing? To give glory to God. Susunugin po ng Diyos yung mga bagay na yon. Yan, nagugulat tayo, nalugi tayo sa ganito, nagugulat tayo, nabigo tayo sa ganon, because God is a consuming fire at inaalis niya yung mga sagwil sa ating buhay na pakikipag-ibigan sa Kanya, sapagkat ang mahalaga ay ang Diyos, ang mahalaga ay si Jesucristo, ang mahalaga ay ang banal na Espiritu. Wag na tayong magtampisaw pa sa dati nating kinagigiliw at kinagagawian. Ako po, bawat paggising sa umaga, bagong araw, parang nagsisimula pa lang ako sa paglilingkod sa Diyos. Make it your way to see things as though you are a beginner. Hindi ka po mawawalay sa Diyos. Dahil laging magiging maalab ang iyong pag-ibig sa Diyos. Pag kasanayan mo ang mga tagumpay, dadalhin ka po sa complacency, kapalagayan ng loob, which is detrimental to our relationship with God. Kailangan pong everyday bago ang iyong sigla, bago ang iyong paghanga sa Diyos, bago ang iyong pagsamba sa Diyos na parang wala ka pang pagpapala. Kahit buntun ng pagpapala ang nasa iyo. For our God is a consuming fire. Alang sabi po ng Haggai o Haggai, chapter 2, verse 7. Haggai. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. So pansinin po natin kung ano ang nangyayari sa European countries. Pansinin po natin kung ano ang nangyayari sa Western countries. They are being shaken by God. Saan ka nakakita ng isang bansang katulad ng Amerika na trillion in debt sila at nabubuhay sila ay sa utang? Saan ka nakakita ng isang bansa na merong pinalalabas na tinatawag na treasury bill kung sa ating bansa? Ang tawag nila ay Federal Reserve. Yung Federal Reserve, walang pera yon. Yun po ay banknotes lang. Pero yun ang ginagamit nila sa kanilang transaksyon sa buong daigdig. And I will shake all nations. At aking liligligin ang lahat ng mga bansa. Sa Hebrews, liligligin ko ang lahat ng tao. Dito, liligligin ko ang lahat ng mga bansa.
At ano ang intensyon ng Diyos? Doon sa Hebrews, ang intensyon niya ay personal, na ikaw ay maghangad ng grasya. Amen? Because ang grasya po ay kapangyarihan at kalakasan ng Diyos, kaya kapag ikaw ay nasa grasya, malayo ka sa disgrasya. If you are living in grace, this grace will be far from your life. And what is this grace? To be put into shame. Yun po ang disgrace. Pero ang grace, to be promoted. And our promotion will come from God. Naranasan mo na ba na kahit piso wala ang iyong wallet? Ako madalas. Pero tuloy-tuloy pa rin ako sa gawain. Sapagkat alam ko, pag tinuluyan ko ang gawain, babayaran ako ng Diyos. There is always payday with God. Nakukuha niyo po? And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come. So what is the purpose of Hebrews 12 and what is the purpose of Haggai 2? So that the desire of all nations, kung ikaw ay magiging masunurin, ang pagpapala mo ay kaiba. Amen? At sila ay maghangad na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay paglingkuran din nila. Hindi sila mahahikayat sa Diyos kung ikaw ay walang nakikita sa iyo na mga pagpapalang buhat sa Diyos. And the desire of all nations. Alam mo, kung wala kang tagumpay, hindi ka pa pag-uusapan. Pero laging tandaan mo, pag ikaw ay nagtatagumpay, dalawang bagay, mga kritiko at mga inggitero, pag-uusapan ka dahil kaiba ang buhay mo, katulad ng kaibigan kong pastor. Pipito na nga ang miyembro. At wala nga gustong magpastor dahil napakaliit ng tithes and offering, hindi makakabuhay ng pastor. Kaya siya ay nag-sideline sa pier. At walang maibigay yung miyembro niya. Ito po sa Quezon City lang ito. Kaya siya ay nagsikap, nagtipid, nakabili ng maliit na telebisyon. Ichinismis pa nung pito. Siguro raw sikwat sa pier. Kaya nga po atin pong unawain, hindi mo maiiwasan ang kritik. Hindi mo rin maiiwasan ang mga inggitero. At kadalasan ang mainggitin ay yung tamad. Kadalasan ang mga kritiko ay yung walang ginagawa. Ikaw ay hihilahin nila pababa sa kanilang level. So the best way to win over against the critics, do not go down to their level. Do not say anything. Hayaan mo lang silang magbubusa. Para lang naman silang popcorn at chicharon. Pero ikaw, dahil ikay mabigat, dahil sa pagpapala at pagsama ng Diyos, aangat ka. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. Kaya't sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos
upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan, at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin, at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. At ika'y pararangalan ng Diyos. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come, and I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. I will fill this church with glory. And what is glory? The very presence of God. What is glory? The miracle working presence of God. Magugulat ka na lamang na bigla na lamang nawala yung mga sisikdo-sikdo sa iyong puso at hindi ka na idadaan pa sa angiogram at hindi ka na idadaan pa sa kung ano-anong mga patakaran ng medisina. Saan ka nakakita ng bansa na bago ka gamutin, pipirma ka ng waiver na kung magkamali man sila, wala silang pananagutan sa batas. Sa Pilipinas lang po meron yan. It is fun living in the Philippines. Sa Amerika po, ang malpractice insurance po ng doktor, bayaw ko po'y doktor, ang laki ng binabayaran niya yearly sa insurance. Dito po, ang engineer po pag nag-design ng tulay, makukulong siya pag dumaan ang maliit na baha at na dala yung tulay dahil may ebidensya. Ang doktor po, pag namatay, ay kalooban na ng Diyos yan. Ma'am, sir. Kaya, ayaw ko kung sino ang gumawa ng batas na yon, usisain nyo nga.
Dahil napakabulok ng batas na yon. Sapagkat mawawala ang tiwala ng manggagamot para maging expert dun sa kaniyang medisina sapagkat walang malpractice. Hindi sila pwedeng idemanda dahil may waiver. Napansin po ninyo yon? Kahit saan ka pumunta, pagpipilapin ka na kung sakali na ikay mamatay sa operasyon. Patay na yung tao, 1 million pa rin ang sisingilin. Ganyan po kabulok ang sistema sa ating bansa. Hindi po ako kritiko, kundi ipinakikita ko lang po sa inyo kapag ikay maalam sa Diyos. Kapag ikay maalam sa Diyos, hallelujah! The glory of the latter house will be greater than the former. Nakukuha niyo po? Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Magbuntong hininga ka nga at sabihin mo, ang Diyos napakabuti. Sabihin mo, tinatamad nga akong dumalo ngayong hapon. Eh kung bakit naman ibinunsod ka ng Diyos ngayong hapon dito sapagkat nais ng Diyos na katagpuin ka. Ibig ng Diyos na ikaw ay pasweldohin. Ibig ng Diyos na ikay gantimpalaan. Hallelujah. At ano ang iyong gagawin? Heal. Heal. Sa Luke 10, tumingin ka sa chapter 10. Luke. So Luke 10, verse 8. And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you. Sa anumang lungsod na inyong pupuntahan, at kayo'y tinanggap, kanin ninyo ang mga bagay na inihahain sa inyo. Glory. Naalala ko ang Northern Thailand. Nasa kabundukan ako ng Thailand at kami ay nakaupo sa latok. Alam niyo yung latok? Yung mesa ng hapon na ikaw ay nakakross ang iyong dalawang hita. At kayo kumakain na may hugasan ng kamay. Hello? That is Thailand. So, kakain at maaanghang yung nakaahin. Ayan sabi ng Panginoon, kung anong iahin sa iyo, kanin mo. At kung makakain ka ng lason, hindi ka mamatay. So, buhay na buhay po sa akin yung talatang yon. Dahil hindi ko alam kung ano yung kinakain ko. Sa Hanoi, sa Pilipinas, hindi kinakain ang, ano po yung sa Quezon ay pinatubo, ano dito yon? Anong tawag dito sa Maynila? Anong tawag dito nung, hindi, yung munggo na nagdahon? Togi! Dito yun, pinakukuluan, doon, hilaw. Bubudburan mo lang ng sukang may sili at kakain na kayo. At ako, dahil misyonero ako sa squatter area ng Hanoi, kumakain din ako. And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you. So tuwan-tuwa sila. At nung nasa Ho Chi Minh City ako, pagkatapos ng aming pagtuturo sa kanila, inaakap ako ng mga leader ng komunista sa mga kabundukan at umiiyak. Hello? Bakit? Sapagkat sila'y nahipo ng Diyos. Sapagkat sila'y natuto ng katotohanan na nasa salita ng Diyos. Ano ang verse 9? And heal the sick that are therein. And say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. So ano palatandaan na ikaw ay nasa kaharian ng Diyos kapag idinalangin mo ang may sakit sa puso at pagkapanalangin mo ito'y gumaling, sabihin mo sa kanila, pag sinabi nila, sister, brother, gumaling ako pagka-pray mo, the kingdom of God come near unto you. Amen. So what is the kingdom of God? The kingdom of God is the glory of God. The kingdom of God is the healing power of Jesus Christ. Kaya pag gumaling ang may sakit, kapag ikay nanalangin dahil ikaw ay nasa kaharian ng Diyos at sinakluban mo yung may sakit ng kaharian ng Diyos. Kaya
Doctor, heal yourself. Sabi doon sa isang aklat, I am my doctor. So God is my doctor. I am my doctor. It is not Him though He is a practicing good doctor. Pero ang sabi niya, kahit siya ay nagpakadalubhasa, si Ruben, napakagaling na doktor, dahil siya, nung teenager siya ay patpatin at mamamatay na. At nagtanong siya sa Diyos kung pwede pa siyang mabuhay. At ang sabi ng Diyos, oh, try me. At bubuhayin kita. At siya ay nabuhay. Kaya ipinanatan niya sa Diyos na siya ay mabubuhay, na magpapagaling ng lahat ng may sakit. At ang sabi niya, ang isang mahusay na manggagamot, ang kanyang pasyente lang sa maghapon ay at least 4. Dahil ang mahalaga sa paggamot ay kwentuhan. Hello. Magkukwentuhan para maging palagay ang loob ng pasyente dahil ang unang aalisin ng doktor sa pasyente ay mag-akalang siya ay kukwartahan. At pag ang tao na ginagamot ay nag-isip ng malaking gastos, kahit magaling yung doktor, mamamatay yun. Dahil sa sobrang takot doon sa magiging bayaran niya. Nakukuha niyo po, may kaibigan ako ng tatay niya ay mahusay na abogado sa Makati. At siya ay destino na magha-heart transplant. Nakalinya na po siya. Dumating yung dalubhasa mula sa Amerika na Pilipino. Nakahanda na siya para ipasok sa operating room. Eh biglang may dumating na big shot kaysa kanya. Inuna yung big shot. At sumama ang loob niya doon sa doktor. At kinimkim niya yung sama ng loob. Kaya nung operahan siya, na-paralyze siya dahil sa sama ng loob. Hello? Sad. Pero talagang ganun po ang buhay kapag hindi tayo nagtagumpay sa sama ng loob. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka nang sasama ang loob. Masama na nga ang paligid kung bakit pasasamain mo pa ang loob. Pagandahin mo ang iyong loob at yung masama sa paligid ay gaganda. Amen. Pag maliwanag ka sa loob, liliwanag ang iyong kapaligiran. Your prosperity and your success is just one bright idea from God. And you can only receive bright idea from God kung wala kang sama ng loob. Hello? Hindi nakapagpaparumi sa tao ang mula sa labas, ang nagpaparumi sa tao ay mula sa loob. Yung sama ng loob, dudumi ka nun. Kaya umalis ka na sa sama ng loob, sabihin mo sa iyo, pakiusapan mo yung katabi mo, please, umalis ka na sa sama ng loob. Maawa ka sa iyong mga kamag-anak. Amen? Dahil malaki ang kanilang pag-asa sa iyo, idinadalangin ka nga na ikay yumaman para may mauutangan sila ay kung bakit naman puro ang sama ng loob mo at kung saan-saan ka pa nakatingin. Ikaw ang gagamitin sa iyong pamilya. Pero alisin mo ang sama ng loob mo. Amen? Hallelujah. Lakas ng amen nung gumaling. And heal the sick that are therein. Saan yung therein? Sa city. Kaya sa iyong paligid, kung hindi man pumayag na ipanalangin mo sa iyong closet of prayer, manalangin ka na pagalingin yung mga kapitbahay mo na nagdudurugista. Pagalingin yung mga kapitbahay mo na walang pag-asa sa buhay. At ikaw mismo ang lalakas ang pananampalataya sapagkat behind the scene, nakikita mo na yung lihim na idinalangin mo ay pinagaling ng Panginoon because God need an intercessor. Praise God! Hallelujah! At magugulat ka na lang isang araw, lalapit yung taong gumaling sapagkat diniktahan siya ng banal na Espiritu na ikaw ang nanalangin. Isang misyonero, summer noon sa India. At siya ay uhaw na uhaw. At bumili siya ng palamig. At sa sobrang uhaw niya, kanyang linulon yung buong baso. Yun pala, hindi yung buong baso, yung buong isang basong palamig. At hindi niya namalayan na yung tipak na yelo may kasamang tipak na bubog. Kaya pumasok sa kanyang lalamunan, puro sugat yung kanyang lalamunan at ang kanyang mga bituka ay nagkasugat-sugat. At siya nag-iisa dahil dala niya yung kanyang palamig sa tabi ng aplaya. At nandun siya, mamamatay na siya. Misyonero po yan.
At bigla na lamang siyang nabuhay. At siya bumalik ng Amerika at pumunta siya sa usual na ginagawa niya na mag-church hopping para sa probisyon ng kanyang misyon sa India. At doon sa kanyang pinagsalita ang isang simbahan, hindi siya kilala pero linapitan siya ng babae. Nakita na po kita. Ikaw ba ay nagkaroon ng karanasan na ikaw ay halos agaw buhay na sa isang, hindi ko po alam kung anong bansa. Agaw buhay ka at ikay nasa tabing dagat at mamamatay ka na at ipinakita ng Diyos ang mukha mo sa akin and I interceded for you. Parang sabi niya, salamat sa iyong panalangin. Nais ko pong ipaunawa sa inyo. Sabihin mo sa himpapawid. Sabihin mo, I am sending my name, intercessors all over the world, catch my name. If you are in need, declare it. Na ang iyong pangalan ay dalhin ng anghel sa mga intercessor sa anumang panig ng daigdig. And somebody will intercede for you. Amen? Ang Diyos po natin napakabuti. Naniniwala ka bang napakabuti ng Diyos? Sapagkat paanong mahihikayat ang ating mga kamag-anak kung tayo ay hindi maunlad? Paanong mahihikayat ang ating mga mahal sa buhay kung tayo hindi maunlad? Sasabihin natin napakabuti ng Diyos natin pero wala tayong pambili ng popsicle. Hello? Alam mo, mabuti ang Diyos ko. Pwede bang makahiram muna ng pantuition ng aming anak? Hindi po nangyari sa aming buhay yon. Lahat ng pangangailangan namin tinustusan ng Diyos at hindi kami kailanman nagsabi sa mga tao na kami naghihirap. Dumarating pong kusa ang kilo-kilong pagkain sa panahon na kami mauubusan na. Kaya napakaganda pong paglingkuran ng Diyos. Subukin mo. Kaya grace will give you a reverential fear. Heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. Ang mahirap po, hindi lubhang nakakaawa yung mga pipe, bulag, bingi, lumpo. Sapagkat pag nagkasundo po yun, bubuhatin ng bulag yung bingi at kakapit yung pipi doon sa bingi, doon sa bulag at bubuhatin ngayon ang lumpo. Kapag nagkasundo po ang mga may kapansanan sa kanilang mga kapansanan, sila po ay mapagpapala ng Diyos. Si D.L. Moody ay sinulatan. Grade 5 lang po ang naabot niyang formal education. Pero siya po ang isa sa pinakadakilang ebanghelista ng Amerika. Pag nagturo po siya sa mga tinuturuan niya about evangelism, one time doon sa kanyang pagtuturo sa isang napakalaking sinihan, yung kanyang tinuturuan, sabi niya, tomorrow ang assignment ninyo ay magligtas ng kaluluwa. At dumating ang mga estudyante at nagulat sila, punong-puno na yung sinihan. Halos wala silang maupuan. At nagtaka sila. Ang hindi nila alam, umagang-umaga, pumunta na si D.L. Moody sa mga palengke, sa mga kung saan may mga istambay at ipinangaral niya ang Panginoong Hesukristo. Before the time nung school, punong-puno na yung theater. At ang sabi niya, this is evangelism. Kaya nga ating unawain na ikaw at ako ay narito at susuportahan tayo ng Diyos kapag ginawa mo iyong pagkatawag sa iyo. The abundant life is the life that always worship God, always thank God, always serve God. Yun po ang abundant life. Kaya nga ating kilalanin ang mahalagang katotohanan. Ano po ba ang anointing? Anointing
is receiving the power of God. So if you are anointed, magkakaroon ka po ng internal revolution. Magiging sobrang kasabikan mo sa Panginoon, at pagsabi ka sa Panginoon, makakakita ka ng mga himala. Sabi ka ba sa Panginoon? Titigan mo yung iyong katabit, pandilatan mo, sabi ka ba sa Panginoon? Sige, ganun mo, ipagduldulan mo yung iyong dalawang mata. Sapagkat kapag lahat tayo sabik sa Panginoon, wala pong hindi magiging masigla. Amen po ba? Amen po ba? Glory! Ang Diyos po natin napakabuti. Amen? Wala siyang katulad. At naghahanap siya ng mga lalaki at babaeng walang alam. Naghahanap siya ng mga lalaki at babaeng hindi marunong magkapera. Hello? Gusto mong yumaman? Magligtas ka ng kaluluwa. Gusto mong maging malusog? Magpagaling ka ng may sakit dahil ang ginawa mo sa iba, yun ang babalik sa iyo. Kapag nanalangin ka sa may sakit, lalayo ang sakit sa iyong katawan. Kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, lalayo ang mga demonyo sa iyong paligid. Sabagkat pagliligiran ka ng makapangyarihang presensya ng Diyos. Napakasimple lamang po ng buhay. Kung susundin natin ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa Luke 4, verse 1. Luke 4, verse 1, and Jesus being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. So ano ang dahilan at dinala siya sa ilang? Verse 2. Being 40 days tempted of the devil, and in those days he did eat nothing for 40 days, and when they were ended, he afterward hungered. So habang siya po ay nasa pag-aayuno ng 40 araw, hindi siya nakaramdam ng gutom. Yan, nais ko pong ipaunawa sa bawat isa sa pakikipagniig sa Diyos, wala kang mararamdaman na bayaran. Hello? Hindi ka maabala dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Babayaran ng Diyos yung bayaran mo. Sundin mo lamang yung ipinagagawa sa iyo. Attend first to the need of God because God has need. Amen? Bless the Lord, O my soul. Kailangan ng Diyos na siya'y mapagpala. And the best blessing to God is to worship Him, to love Him, to serve Him, and to praise Him. Kaya ano po ang nangyari nung siya ay bumaba? Sa verse 14, so puno siya ng Espiritu. Sa verse 14, ano nangyari sa kanya? And Jesus returned in the power. In the power of the Spirit. Ito na po yung exploding power. He returned in the power of the Spirit into Galilee. He returned in the ability of the Spirit into Galilee. And there went out a fame of Him through all the region round about. Kapag ikaw po'y puspos ng Espiritu, ikaw ay lalagyan ng Espiritu ng katalinuhan at magugulat ka sapagkat sa iyong hanap buhay, ikaw ay magiging sikat sapagkat kakaibang katalinuhan ang dadaloy sa iyo sa iyong negosyo, kakaibang kakayahan sa pagninegosyo ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Why? Because you are serving the Lord in saving soul. Praying for the cripple, the deaf, the mute. Kaya nga po, halika na. Magligtas tayo ng kaluluwa. Halika na. Pagalingin mo ang iyong sarili. At huwag kang matakot. At ang sabi sa verse 18, bakit nangyari ito? Because the Spirit of the Lord is upon me. Because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. And in verse 19, to preach the acceptable year of the Lord. 2013 is the acceptable year of the Lord. If you preach the gospel. Hello. Gusto mo ng promosyon? Ipatutuo mo ang Ebanghelyo. At kapag gumaling, at naligtas sila, sabihin mo ang kaharian ng Diyos dumating sa iyong bahay. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. People of God, heal your life. Child of God, heal your body.
You have the power. You have the authority. Heal yourself. The moment you experience, the moment you receive healing for your body and soul. Sabi nung awitin, healing for your body and your soul. That is what in Jesus you shall find. And if you go, so napakaganda po, kapag tinanggap mo sa Jesucristo at ginamit mo ang kanyang kapangyarihan, magliligligan. At mangangabuwal ang 10,000 sa iyong paligid, sabi ng Psalms 91. Dadami ang salot, pero pagkadaan ng salot, nakatayo ka pa rin at natimbuang na silang lahat. Bow down your head and let us pray. Father God, I believe that they received the essence of the message. Ang buod ng mensahe. Mapuspo sila ng grasya at maranasan nila ang kaginhawahan. Sa iyo ang kalwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen! Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti at kayong lahat ng nasa telebisyon at radyo, kung hindi ka pa born again, hinahamon kita para isuko ang iyong buhay at sundan mo ang panalangin ito at sabihin, Jesucristo, sinusuko ko ang aking buhay sa iyo at tinatanggap kitang aking sariling tagapagligtas mula sa sandaling ito. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu. Salamat sa kaligtasan at kapangyarihang maging anak ng Diyos. Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. Kaya't sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Ang
natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.